Well, napag-usapan po namin ni Sec Jimmy Bautista yan, I think 2 months ago. At ang aming naging kasunduan ay magkukonduct sila ng study on their own. Magkukonduct kami ng study sa MMDA. Then magko-compare kami ng notes. Marami kasing proposal na sinasabi na hindi pwedeng pagsamahin. So, kung lalagyan ba ng motorcycle lane, dapat mayroong division na separate talaga yung motor at yung bisikleta. Meron din naman nagsasabi na merong oras lang na exclusive ito sa bisikleta. Then, after noong oras na yon, mixed use siya. So, maraming proposals kaming natanggap pareho. Na yung mga proposals na yan ay kailangan araling maigi. Then magko-compare kami nga ng notes, then we'll decide kung ano ang best na plano or policy regarding yung bicycle lane sa EDSA. Ang motor kasi dumadaan sa EDSA on a daily basis ay nasa 178,000. Ang bisikleta 1,571 if I'm not mistaken. So, yung masasabi natin underutilized. Although, sinasabi naman ng mga bicycle advocates, hindi raw kasi safe. Although, pag nakita nyo naman, meron naman din siyang harang. It's just that pinapasok din nga ng mga motor, kaya hindi nagiging safe. Pero kung titingnan mo yung datos at yung numero, talagang underutilized siya kasi nga 1,570 plus lang ang dumadaan daily. So, kaya nga kami nag-usap ng DOTR para pag-aralan. Kasi kung makikita mo, may kalahati ring lane na naiwan na wala na halos din gumagamit. So, pwede bang gamitin yung kalahati exclusively for motorcycle? At ano yung magiging mga rules kung gagawin yan? As I've said, may mga suggestions na palawakin yon, tapos laparan, sakupin na yung buong lane, tapos mixed use ng bisikleta and motorsiklo. Although ayaw ng cycling advocates yan dahil hindi raw safe sa kanila. So, yun yung mga kailangan naming araling mabuti. Kung paano mayu-utilize fully yung karsada without naman sacrificing yung safety ng mga nagbibisikleta.